Sinuri ng Commission on Elections ang codes na gagamitin para sa mga automated elections sa Mayo. Tinitiyak din ng COMELEC ang seguridad nito laban sa mga hacker. Si Bernard Ferrer sa detalye. Bilang bahagi ng preliminary logic and accuracy test, sinuri ng Commission on Elections ang mga codes na gagamitin sa Hatol ng Bayan 2025. Isa ito sa mahalagang hakbang para matiyak na maayos na tatakbo ang mga automated counting machines o ACM na gagamitin sa eleksyon. Layunin itong ma-certify ang mga codes at siguraduhin na walang bug o error na maaaring makakaapekto sa resulta ng botohan. Kabilang din sa pagsusuring ito ang pagtitiyak na ligtas ang sistema ng automated elections laban sa mga hacker. Reliable, secure, transparent yung sistema. So wala tayong bug. Kasi pag sinabi mo may bug, may problema pa eh. Sa IT practice, lahat ng possible bugs, even yung mga backdoor, chinecheck yan ng ating mga source code reviewers. Sa Lunes muling isa sa ilalim ito sa verifikasyon upang maitakda ang susunod na hakbang ng COMELEC. Target nila na makuha ang certification ng mga codes mula sa Technical Evaluation Committee sa lalong madaling panahon. Samantala posibleng mapadala ng show cause order sa darating na Lunes ang mga kandidato o political parties na may campaign materials na nananatili sa mga pinagbabawal na lugar. Tiniyak ng COMELEC na hindi maapektuhan ang overseas voting ng mga Pilipino sa kabila ng naganap na lindol sa Myanmar at Thailand. Plano namang isama ng COMELEC sa mga requirement na dapat isumite ng mga kakandidato ang kanilang mga social media account para sa 2028 elections. Hakbang ito upang maiwasan ang pagkalat ng disinformation sa panahon ng kampanya. Bernard Ferrer para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.